Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama natin sa ating panalangin ang ating pasasalamat at natatanging kailangan ni Aurora Silungan at pamilya, Lisa Santiago at pamilya, Michelle Esteban at pamilya, Lourdes Hilario at pamilya, May Ann Sabion at pamilya, Christopher Janet Do at pamilya, Dr. Marat Marito Lentino at pamilya, Cecily Rivera at pamilya, Jean Silungan at pamilya, Dr. Abetsay Balaga at pamilya, Kelvin Maximo at pamilya, Marieta Quirol at pamilya, Edgardo Aina Punanan at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Dr. John Mendoza at pamilya, Renet David Leon at pamilya, Bel Arcagatin at pamilya, Alicia Arcega de Crucis at pamilya, Mila Ligorong at pamilya, Tonet Evelyn Salazar at pamilya, Sally Celine Dominic Nicolas, Janet E. Pascual at pamilya, at hindi ng EDB Community, Antonio Victoria Sanchez at pamilya, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Opino Pensulit, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, para sa kaligtasan ni Victor Divina MC at pamilya, Dina Saavedra at pamilya, Joliet Diana Marfil at pamilya, Adriano Sanchez at pamilya, Architect Bernard at Edna de Guzman, George Advincula at pamilya, Camila Saro Aquino at pamilya, Pining Villanueva at pamilya, Oliver at Sheila Bernabe at pamilya, Jen Tamani at pamilya, Rowena Viniedo at pamilya, Arman at Amy Isma at pamilya, Josie Brillantes at pamilya, June at Doris Pilahera at pamilya, Joanna Moradas at pamilya, Amy Ferry Di Manalo at pamilya, Dayan G. Bulag at pamilya, Gaspar at Susan Lumare at pamilya, Jim at Jonathan Glenn, Eminita de la Cruz at pamilya, Reynante Ilabo at pamilya, Yvette Barrera at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Ivy Lorraine at pamilya, Dr. Anaiza Katrina Morera at pamilya, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada at pamilya, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alan Yvonne Guevara at pamilya, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Arlelia Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Mayubong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Regino Hospital, Skyline Hospital at Quality Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan nila Evelyn Suasito, Eloisa Villamil, Florecer Feliciano, Dr. Celia Mendoza, Amy Sanchez, Ellen Ferrer, Richard Carico, Joan Perez, Capistrano Mandegro, Janet M. Lo, Samantha Osea, Evaria G. Cruz, Corazon Donato, Irino Cristobal, Patricia G. Lunquillo, Marian Marbilla, Chelo Del Mundo, Jonit Santiago, Lito Soriano, Timoteo Orwela, Adora de Leon at pamilya, Nida Daina Ambulan, Leonardo at Brena T. Rolle, Madeline Villanueva, para sa karawan ni Renita Ramos, Azilif Gonzalez, Chan Tolentino, Ray Di Mayapyak, Elvira Agota, Remedios Perez, Annalyn Kersi Vargas, para sa kapayapaan ng kaluluwa, Nina Hospelio, Dorotea, Ofelia, Joseph, Priscilla, Clara, Serapio, Ricardo, Siridonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Teresita, Iwa Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Tidora, Alejandro, Sofia, Polita, Roy, Justin, Lucida, Felisa, Pedro, Roderick, Felino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pepito, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at hindi na mga namayapang mga rektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga nagibiktima ng salot na COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanindaman ka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglukas sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan ng aming kalooban ay lagi bumubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain upang sa aming pagpupanyagin kami ng iyong bigay, mapagsikapan namin sa kiti ng pagkabuhay kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo ay muling nagdakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nangangalang Apolos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtabugbati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita at sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos, kaya't isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipinaliwanag ng mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumunod sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo, at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at uwak. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awitin purihan ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sa samang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawan, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, ano mang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay bibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayo hinihingi sa kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinhaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo, sapagat ako'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos.
ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesus Kristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita, pinapakita sa atin ng ating Panginoon ang kanyang paanyaya sa atin na tayo magtiwala sa ating Panginoon. Sapagat kapag tayo may pangangailangan, kinakailangan habang ay tumawag tayo sa Diyos, humiling tayo sa ating Panginoon, at ang Diyos ang sasagot sa ating mga pagdalangin. Hindi naman ibig sabihin ay pababayaan lamang natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Kundi ang sinasabi sa atin, yung mga bagay na hindi na natin kaya, ito ang hihingi natin ng tulong sa ating Panginoon. Kaya kapag halimbawa, humingi ka ng tulong sa Diyos, Lord, sana po'y magkapera ako. Kaya nga po hindi darating ang pera kagad sa iyo. Tutulungan ka ng Diyos pero sa kanyang sariling pamamaraan. At anong gagawin sa iyo? Baka mamaya, alukin ka ng trabaho ng iyong kasama at sa gayong paraan, magkakaroon ka ng salapi na pantustos para sa iyong pamilya. Kaya nga pong Diyos nagbibigay, pero hindi niya kinukonsinti ang kanyang binibigyan. Kaya nga pong Diyos ay tumutulong, pero hindi niya ginagawang tamad yung mga tao na umihiling sa Kanya. Kaya nga pong sabi sa akin, gawin mo yung nararapat at ang Diyos ang bahala sa hindi mo na kaya. Kaya nga po sa ating mabuting balita, ano ang sabi ng ating Panginoon? Tandaan ninyo, ano bang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ay wala pa kayo hinigi sa Kanya sa pangalan ko, humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kaganapan. Kaya nga po mga kapatid, kapag kayo may pangangailangan, gawin po na natin, magsumikap po na tayo, nang sa gayon ay mapakita natin sa ating Panginoon. Hindi tayo nagpakatamad, hindi tayo hindi sa ibig sabihin, wala tayong ginawa. Kundi ginawa natin yung nararapat at iniaasa natin sa Diyos yung mga bagay na dapat ay para sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, kapag tayo po ay hihiling sa ating Panginoon, siguraduhin po na natin nagawa natin yung ating parte at nang sa gayon, ang Diyos naman ang tumulong sa atin. Kaya nga po tingnan niyo mga kapatid, ang sabi sa atin, hindi nakukonsinti ang Diyos. Bakit? Kasi mga kapatid, minsan may mga tao, lahat na lang inaasa sa Diyos. Kaya nga po hindi na gumagawa ng bagay na dapat ay gawin nila. Kaya tingnan po niyo yung iba, ang gusto yumaman kagad, pero anong gusto mangyari? Walang gagawin, magpapakatamad lang sa bahay. Ang gusto magkaroon ng pagkain, pero magpapakabatugan lamang, ay hindi katutulungan ng Diyos sa kanyang pamamaraan. Bakit? Hindi nakukonsinti ang Diyos sa mga taong ayaw tulungan yung kanilang sarili. Kaya nga po ang sabi ng mga inchik, kapag po halimbawa, ay yung isang tao, give a man a fish, and he will live for a day. But teach a man how to fish, and he will live for a lifetime. Bigyan mo ng isda yung isang tao, mabubuhay siya ng isang araw. Pero turuan mo siyang mangisda, mabubuhay siya ng matagal. Bakit? Sapagat hindi siya kinonsinti, tinulungan siya na tulungan yung kanyang sarili. Kaya nga po mga kapatid, kumisa, sa panahon po ng salot, ganyan po kumisan yung nagagawa ng ibang mga tao, umaasa na lamang sa tulong ng iba habang hindi naman ginagawa yung nararapat para sa kanila. Kaya nga po nakakalungkot kapag halimbawa, yung iba, binigyan mo na, nagre-reklamo pa. Kaya nga po yung ating parokya ay naghatid ng tulong doon sa ibang mga tao kuminsan. No? Kaya nga po kapag po nagbibigay yung ibang mga tao ay para may patabo sa ating parokya, ay wala naman po kinocontribute sa atin. Pero dahil ito po ay ating Christian duty bilang mga Kristiyanong tumutugon sa ating pananampalataya, ginagawa po natin ito. Bagamat hindi tayo ang talagang responsable dito, kundi sapagkat meron tayong pamahalaan na siyang dapat ay talagang tumutugon sa pangangailangan ng mga tao. At tayo naman ay nagtitiwala na ginagawa nila yung nararapat para sa ating mga kababayan. Kaya nga po tayo doon nagbabayad ng buwis. Bakit? Sapagat pinagkakatiwala natin na pagdating ng panahon ay sila naman ang tutulong sa atin sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng pandemya. Kaya nga po hindi naman ibig sabihin ay direktang nagbabayad ka ng buwis na pupunta ka doon sa BIR. Maliban na lamang kung ikaw ay meron talagang business o meron kang sweldo na talagang regular. Pero kahit yung mga binibili natin, yung mga bilihin natin sa palengke o kaya naman sa supermarket, lahat ng bilihin kayo, meron naman nakapatong na VAT, no?
value added tax, no? O kaya naman ay doon sa mga sumusweldo ay meron kayong personal income tax, no? Kaya nga po marami tayong binibigay. Bakit? Pinagkakatiwala natin sa kanila nang sa gayon sila naman ang tumugon sa ating pangangailangan sa panahon ng kagipitan. Kaya po tayo nagtitiwala sapagat alam natin mayroong tutulong sa atin pagdating ng panahon. Subalit mga kapatid, no? Hindi naman ibig sabihin noon magpapakatamad ka na lang. Hindi naman ibig sabihin nun, iaasa mo na lang lahat sa pamahalaan. Iaasa mo na lang lahat sa simbahan. Matuto ka rin na tulungan ang iyong sarili. No? Kaya nga po kapag po panahon ng pandemya, kung isa nakakalungkot kapag halimbawa, magbibigay ka ng tulong. Kasi mga kapatid, no? Yung po bang pagka humingi ng tulong sa iyo, para hirap na hirap, para po bang wala ng makain. Pero kapag halimbawa, pinunta mo sa bahay, ano ginagawa? Nagsusugal lang. Ano ginagawa? Nagiinuman lang. Ano ginagawa? Nandoon lang, nagpupustahan lang. Kaya nga po nakakalungkot kapag gano'n, ay para po bang hirap na hirap ka doon sa paghingi mo ng tulong. Pero pagdating mo naman sa bahay, may pampusta ka, may pambili ka ng pambisyo, may pambili ka ng mga pangsariling kagustuhan. Kaya nga po mga kapatid, kapag ka po gano'n, hindi kinukonsinti ng Diyos yung bawat humingi ng tulong sa Kanya. Kaya nga po yung pamahalaan, yung simbahan magkatuwa, ay daluyan lamang ng biyaya mula sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, ang biyaya na ito, ginagamit sa mabuti, hindi ginagamit sa masama. Kaya nga po nakakalungkot, mga kapatid, minsan, yung tulong na lang na nakuha mo sa ibang lugar, no? Halimbawa, nakakuha ka ng 3 kilo, 5 kilong bigas, ay dapat sana papapakain mo sa iyong pamilya. Ay mga kapatid, yung iba, nakahingi na lang ng tulong sa iba. Yung nahingi pang tulong, ipangtataya pa sa pusta. No? Kaya nga po ang sabi ay hindi dapat nagkakaroon ng ganoon, kaya lang mayroong iba talagang matitigas sa ulo. Kaya nga po nangyayari ay talagang naaabuso. Kaya nga po ang sabi sa atin, tulungan mo rin ang iyong sarili. Kaya nga po ang Diyos tumutulong pero hindi nangungonsinti. Kaya nga ito yung nasa likod ng sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Humingi tayo at tayo'y tatanggap. Pero kapag humingi tayo, huwag ka naman na abusado. Humingi ka sapagat kailangan mo. Humingi ka sapagat gagamitin mo sa kabutihan. Humingi ka sapagat ito'y ay ibabahagi mo sa iyong kapwa na walang walahin. Kaya nga po mga kapatid, ang ating Panginoon hindi nagdadalawang isip sa mga tao na nangangailangan ng kanyang tulong. Dagli tumutulong ang ating Panginoon kapag alam niya na ito'y makabubuti para sa tao na kanyang bibigyan ng biyaya nito. Kaya nga po mga kapatid, may mga pagkakataon naman yung hinihiling natin, hindi natin talaga kaya, tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay nito. Kaya nga po nitong nakaraan, nakakatuwa sapagkat marami pong nag-chat sa akin, marami pong nag-text sa akin, ano? At yung iba nga po, hindi ko na nasasagot kasi marami rin po akong inaasikaso at minsan ay kapag po gabi, pinipilit kong matulog ng mas maaga, no? Ngayon ay yung iba po, nag-chat, at ano po yung sinachat, ano po yung tinetext, no? Yung po bang kung paano sila tinulungan ng Diyos, no? Kaya po yung iba namin pinagmimisa, no? Yung iba pong pangalan, hindi na natin binabanggit. Bakit? Kasi yung iba pong pangalan, na pinagmimisa po natin sapagkat sila po'y may sakit. Hindi ko nababanggitin kung gano'ng kagrabe yung ibang sakit. Ano? Yung pong ibang mga may sakit, hindi na po natin binabanggit yung pangalan. Bakit? Sapagkat mga kapatid, ginawa nila yung lahat ng magagawa nila para sila ay gumaling. Pero mga kapatid, sa bandang huli, ay ang pagtitiwala sa Diyos ang kanilang kinapitan. Kaya po yung iba, hindi na natin binabanggit. Bakit? Sapagkat yung iba, galing na. Yung iba, wala ng karamdaman. Yung iba nga po, mga kapatid, ay tinamaan pa ng salot na kinatatakutan namin ngayon, no? Pero marahil, mga kapatid, ginawa nila yung magagawa nila para palakasin yung kanilang resistensya. Ginawa nila yung magagawa nila para makaiwas pa sa pagkakalat ng virus na ito. Kaya nga po mga kapatid, no? Kasama rito yung pananampalataya, yung ating pananalangin. Kaya nga po yung iba, hindi na rin natin binabanggit. Bakit? Ligtas na, no? Nagbumaling na sa kanilang karamdaman. At ito naman ay pinagpapasalamat natin sa Diyos. Sapagat ang Diyos talaga ang nagkakalog sa atin ng biyaya ang ating kinakailangan.
Hindi po naman mga kapatid, no, maging sa ating parokya, kapag ka halimbawa, magbibigay tayo ng tulong sa iba, may mga pagkakataon, siyempre, di naman tayo mayaman sa ating parokya, kaya po tayo hindi lamang din ng tulong sa iba, para nang sa gayon, yung mga nakakailangan, mabigyan din po natin, no? At nakakatuwa po sapagkat may mga pagkakataon din naman, yung kung sino pa, yung mga hindi mo naman kilala, sila pa yung lalapit sa iyo upang nang sa gayon, magbigay ng tulong para naman ipangtulong din para sa ating kapwa. Kaya nga po sa iyong paraan, ang simbahan ay nagiging daluyan ng pagpapala ng Diyos para sa mga tao na may kahilingan sa kanilang pangangailangan. Kaya nga po nagkakatotoo yung sinasabi sa ating mabuting balita, ang mga humihingi ay binibigyan ng Panginoon, pero ang ating Panginoon hindi pa nagbibigay ng direkta, ginagamit niya ang ibang mga tao para maging daluyan ng kanyang pagpapala. Kaya nga po sabi sa atin, matuto lamang tayo magtiwala sa ating Panginoon. At kapag tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, sa lahat ng nananampalataya, sa lahat ng nagtitiwala, ang Diyos ang siyang bahala. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus na ilapit ang ating mga kailangan sama sa pamamagitan niya at initiyak niya ang ating madaramang kagalakan bilang tugon sa ating mga panalangin. Sa bawat panangitan ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at patnubay, naway umakay sa atin sa kaluwalhatian ng ating tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway pagkalooban ng biyayang makapaglingkod ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong naghihirap at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makatanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na ay maihatid nawa sa kagalakan at kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa piling dinidinig mo kami at pinagkakaloob ang lahat ng aming hinihiling sa pamamagitan ng mga kagalingan ng iyong anak. Manatili sa amin ang iyong Espiritu upang ituro sa amin kung ano ang nararapat namin hilingin sa Diyos at ibuhos ang inyong mga biyaya sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama namin yung ikaw, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin Diyosan ng kalugdan at kami gawin mong hangin sa ililagin na kanaan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ang madaming makapanilihan tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang paghahay ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahay ng anak mong kinalugdan, ito ang ilugdati ng dating pag-aaral. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay ihain sa iyo upang kami ay matubos. Siyang dambanan ay naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na inilukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang manawing banal, ito ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagdatihan niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya ginamalo matapos ang akunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alalas sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa, at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Panalanghalin muli ng mga kapatid naming nahinday na may pag-asang siling muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at pagligin sa iyong kaliwanatan. Kaawaan mo at panindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Reyna ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalulod-lubod sa iyo. May pag-iwag naman namin ang pagpuli sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa kalugili ng mga nagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasakin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw.
sa puso at iyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kanyang dinig. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga may kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapagdimuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis. Panalangin mo kami. San Pedro Panuksod. Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal sa pinagsaluhan naming banal at pakikinabang, ang aming namang pag-ibig ay lalong managdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal.
na nagulong sa pag-iwang ang huling hapunan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pinagpapasalamat kina Ate Lucy Bonifacio sa pagkakalog nila ng cash gift. At ini po para sa kay Kuya Ading Santos ng Bustos para sa pagkakalog naman ng isang kapabigas. At ini po para sa mag-asawang Noel at Seni Galvez ng Malani sa Bustos din sa pagkakalog naman nila ng ilang bahagi ng face mask. At ini po naman ay sa kanilang iba pang mga tutulong sa ating pong relief operations. So, sa kanila pong sa kanila pong lahat, marami pong salamat. At ini po sa mga naunang nagkaloob na sa atin ng tulong mula po sa iba't ibang mga lugar, gaya po ni Kuya Arvin Abelio, Evalio, mula po sa Bustos, sa pagkakaloob din po niya ng mga bigas para pang bigay sa ating pong mga kapatid na nangangailangan. Sa kanila po lahat, maraming salamat po at sa St. Vincent Seminary, sa ADP Community, at ini po kay Miss Janet Pascual at sa mga iba pa pong tumulong sa atin, kaya po ng Caritas Manila at ang ating pong Diocese ng Malolos, nire-represent po ng ating obispo Dennis Pilarojo, at ini po ng Commission ng Social Action ng nire-represent naman ni Father Boy Pasco. So, sa nila po na, maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panalangin mo kami, O Saan Panginoon ng Diyos, Na kami maging dapat makinarang sa mga pangako ni Kristo aming Panginoon. mapagpala mga kasil mo kami ng iyong mahal na pagpapala at yayaman sa pamamalita ng Anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Kristo ng anak mo. Pagmandangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Mapakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na ugni sa kalulatian sa langit. Pilihin namin ko sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mamalagi nawas sa atin. Amen.